Oh. Ang question ko, sabi ko, mababasa ba natin sa Biblia na nagtuturo si Kristo ng rosary? Yan ang question ko na pinasasagot ko sa kanila. Kaya ang nangyari, inanyayahan akong pumasok ko sa punto por punto. Mm. Yan ang nangyari. So yun ang pinaka-question mo kung mababasa ba sa Bible. Oh. Mm. Napapansin ko lang sa MCJ, lagi nila pinapahanap doon sa Bible software nila yung pangalan ng relihiyon. Halimbawa, pag kanilang kausap, Seventh-day Adventist, sasabihin nila, Brad Mel, pakihanap nga sa Biblia yung Seventh-day Adventist. Ang lalabas sa Biblia, 0 words, no phrase found. Ay, wala pala sa Biblia yon. No. Pag ang kanilang kausap naman, Mormon, sabi nila, Brad Mel, pakibasa nga sa Biblia yung Church of Jesus Christ in Latter-day Saints. Ginagano nila yung kanilang mga katalakayan. So, hanapin naman sa Bible. Si Biblia kasi, electronic na, mabilis maghanap. Ang lalabas naman doon, 0 words, no phrase found. Pero pag sila kaya tanungin natin, saan naman sa Biblia mababasa Members Church of God International? 0 words, no phrase found din eh. Pero ayaw nilang tanungin sila ng ganon. Pero ginagawa nila sa iba. Ngayon, nahanapan mo ko sa Biblia, itinuro ni Kristo na mag-ano ng rosaryo. Tinanong ka ni Brother John Ray, sa inyo ba katuruan, kailangan mabasa ang aral sa Biblia? Sabi mo, oo. Kaya, for clarification din sa iyo, para maging fair naman yung talakayan natin, meron bang talata sa Biblia, mababasa natin, misa pasalamat? Kasi meron kayong aral na ganyan eh. Salamatan. Lokal yan. Ang lugar na kung saan kami nagpapasalamat. Yun nga. Nasaan sa Biblia yung pasalamatan? Wala tayong mababasa dyan. Pero, Pero ginagawa nyo, di ba? nagpapasalamat ang apostoles. Pero ginagawa nyo, di ba? So yan ang point namin ni Brother John Ray. Huwag mo kaming hanapan ng letra por letra kasi alam naman namin na pag kayo hinanapan ng letra por letra, wala rin kayo may bigay. Meron ka bang maipapakita? Kanina, pasasalamat, wala na agad. Oo. Eh di sablay ka na. Sablay na. Yung tumama sa inyo yung ano nyo, yung aral nyo na dapat mababasa. Eh doon pa lang, wala na, sablay na yung aral nyo kagad. Mali na. Coordinating center kasi, that is a modern word. Huwag ka Yan ang magpaliwanag. ginagamit ngayon. Ikaw ang nagsabing-sabi mo dapat nasa Biblia. No. Ang tanong ko, yung coordinating center ba nasa Biblia ba o mayroon o wala? Wala. That is a modern word. Hindi yan, walang ano. Ang ano, Okay, so pwede pala paniwalaan kapatid, Brother Ray. Pwede pala paniwalaan din natin ang mga modern na sinasabi mong modern world na mga kagawian like coordination center kahit hindi nababasa sa Bible. So pwede pala yon. Pwede pala. Yun, pwede ha. So dyan tayo patat. Paunahan lang natin to si bro. Paunahan ko lang na kapatid na Ray, ang Iglesia Katolika is not Bible alone. Hindi kami Bible So ano it's na. not proper to ask that where is that doctrine na mababasa sa Biblia. Kasi hindi kami Biblia lang. Meron kaming tradisyon at meron kaming church magisterium. Meaning to say, anuman ang ipahintulot ng simbahan na iutos niya sa mga mananampalataya, gagawin namin yon. Bakit? Ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa John 10:16, Luke 10:16, ang nakikinig sa kanyang simbahan ay nakikinig sa kanya. Hindi niya sinabi, ang magbasa ng Biblia ay nakikinig sa Diyos. Hindi niya sinabing ganun lang. Ang sinabi niya, ang nakikinig sa simbahan, nakikinig sa Diyos. Kaya ano man ang iutos ng simbahan, gagawin namin yon, no? At Matthew 18:18, sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ang question dyan, Brother Ray, pinahintulot ba ng Santa Iglesia Katolika ang magdasal ng rosaryo? Oo o hindi? based on your church history, pinahintulot yan. So hindi mali. Meron silang referensya na ganito. Kanilang kinuha ito sa The Secret of the Rosary, page 18. But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church received the Rosary in its present form and according to the method we use today. It was given to the Church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Ginagamit ito ng programang Ang Dating Daan na sa 1214 pa natanggap ng iglesia yung rosaryo. Ba't mo tinatanong saan sa Biblia nag-utos si Kristo na
magrosaryo kayo, alam nyo naman sa referensya 12:14 lang yan binigay sa iglesia. Yan, malinaw yan. Hindi ba? Out of context yung tanong, illogical. Kaya maraming napikon sa iyo, bro, sa tanong mo na yan kasi illogical eh. Very illogical ang tanong. Ba't mo ka hahanapin sa panahon ni Kristo? Meron naman kayong referensya, 12:14 pa binigay sa iglesia. Ang nakikita kong malaking problema ang pagkakamali ni brother, no, yung turong dapat tinuro ni Kristo. Mali yun. Oo, sabi niya, saan mo nabasa na nagturo si Jesus? Doon pa lang bro, sablay ka na Bakit? Kasi sa mga ginagawa niyo dyan, baka tanungin ka namin, saan nagsabi si Jesus na pakinggan mo si Eli Soriano? Oh, wala rin. At saka ito pa bro, Saan mababasa sa Biblia na sa Iglesia ng Diyos mamumuno, darating ang panahon, mamumuno si Daniel Rason? oh, Saan mababasa sa Biblia na si Daniel Rason pwede siyang magbinyag at darating ang araw si Daniel Rason magkokolekta sa inyo ng pera? Saan mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus yan? Pag binalik namin sa iyo yan, baka mapahiya ka lang. So huwag kang gagamit ng sabihin mong hindi sinabi ni Jesus yan. So lahat ng mga ginagawa niyo dyan, ang napakarami. Walang sinabi si Jesus na gawin nyo. Ang MCGI ngayon ay isa sa may pinakamalaking network. Kaya nga ang pangangaral nila True Network na. True network Yan. na. Kung hanapan ka namin, saan mababasa sa Biblia na ang pangangaral sa salita ng Diyos ay ipadadaan sa network? Wala rin. Sinabi ni Jesus, kasi si Jesus lagi ang ginaano nila Sinabi ba ni Jesus yan? Sinabi ni Jesus. Kaya nga sabi ko nga, lahat ng ginagawa nila, wala naman sinabi si Jesus, pero ginagawa nyo. Di busted kagad kayo dyan. Oh. So, ibig sabihin, Brother Angel, talagang- mali yung tanong kapatid na Ray, na saan mababasa sa Mababasa Bible. pala sa Biblia na nagturo si Kristo ng rosary. Yung mga yung mga kagamitan na binabanggit sa rosaryo, biblical 'yun halimbawa. Ano ang unang idinadasal sa Santos na Rosaryo? Apostles' Creed. Apostles' Creed. Ah. Lahat ng Apostles' Creed, bro, may mga verses 'yan. Teka muna, di ba sabi ni Kristo na if you pray, pray to the Father which is in heaven. Ayun na. Wala naman sa Biblia yan na use the rosary. Ayan na naman, gumagamit. Ito na naman. Yun ang pagdarasal sa Illogical rosaryo. na naman ang tanong. Bro, pag natanong ka sa amin, bro, dapat sana logical, hindi illogical. Ganito turuan kita, ha? Bro, ganito yan, bro. Bro, ganito yan, bro. Ganito yan, bro. Ang logical na tanong ganito. Katoliko, bakit kayo merong turo sa pagdasal sa rosaryo? Hayaan nyo kaming sumagot sa aming aral. At hindi yung kokontrolin ninyo ang tanong sa paraang bro, ang tawag sa style na yan, bro, fallacy. Non sequitur fallacy yan. Alam mo ba 'yon? Alam mo ba yung fallacy? Misleading questions yan, misleading arguments yan, fallacy. Misleading yan. You just read the Bible. Bro, misleading, bro. Bakit? Yung referensya nyo mismo nagsabi, ginagamit ninyo to, 12:14 pa binigay. Bakit? Si Kristo ba nandiyan ba sa iglesia 12:14? Ngayon, tanong ko sa inyo, ibalik ko sa inyo ang argumento. Anong version ng Bible ang ginagamit ninyo? Version ng Bible? Itong hawak ko maraming version Merong Cebuano, Tagalog, may Vulgate, Hindi. Latin Vulgate. Anong version, bro? Ang dating Biblia, version magandang ng balita, tanong ko. ano? Latin Hindi Vulgate, yung pinaka-version ng Prime. MCGI na ginagamit. Hindi version, ang sinabi niya translation. Translation ang sinabi Patay mo. tayo, bagsak ka na bro. Ang tanong, Version ang tinanong ko. Version. translation ang binigay. Version, bro, ano, bro? Ang dating Biblia, magandang balita, ang salita ng Diyos, the Living Bible, King ano yon? James Version. King James Ah, Version, King Brother James Wendell. Version. Meron. Okay, very good. King James Version. Saan mabasa sa Biblia, utos ng ating Panginoong Hesus ang gagamitin King James Version? Ayun. Lamang. Walang utos sa Biblia niyan. Wala na naman. Oh, ayun. Ibig sabihin, wag tayong mamiluso po. Basahin Hindi, ikaw yung pilosopo, bro. Ikaw yung pilosopo, bro. Eto, sunod na tanong. Yung King James Version na ginagamit ninyo, meron yung chapter and verses. Parihong-pariho sa pagkahati sa Bibliang Katoliko. Tanong, sino ang nag-utos batay sa Biblia na ang King James Version hahatiin ng chapters and verses?
Tinuro Mayroon ni yan. Brad Eddie yan eh. Catholic ang naghati ng chapter sa... Hindi amin ng King James, bro. Hindi amin ng King James. Ang King James version, that is from England, kay Haring James yan eh. Okay, yung Church of England, Kasi hindi yan nagprotesta Katoliko. kasi ang England nagprotesta sa Katoliko. Kaya nga nagkaroon ang Catholic Church, nilagyan yun ng Roman to identify na you are Roman. Kasi merong Church of England eh. Yung nga, Sunod ko na tanong, Brad Jando, bakit pinaniwalaan ninyo ang paghati ng chapter and verses sa Biblia na wala namang mabasa na utos yan ng ating Panginoong Hesus? Yan ang naabutan namin eh. Yan ang naabutan. yun na nga, bro. Yun na nga, bro. Hindi yan Bakit nyo Bakit nilagyan ng verses? Hindi, bro. bakit niya ginagamit? Bakit nyo ginagamit, bro? Bakit nyo ginagamit? Sino ba nag-utos na lagyan ng verses yan? Ba't nyo ginagamit? Jesus ba may sinutos? Kasi puro ka Jesus, bro eh. So ngayon, tinatanong ka about Jesus. Tandaan mo, Kasi bro, ha? Yun ang unang tanong mo eh, si Jesus agad Bro, sa rosary eh. bro Binabalik Ray. lang namin kayong tanong. Ipapaalala ko lang, bro Ray, ang tinatanong sa'yo ay the same sa paraan kung paano ka magtanong. The same sa paraan. Kung nakikita mo na namimiloso po ang tanong, therefore, ang iyong tanong kanina, pemiloso po rin yon. Kasi ginagamit namin ang technique mo laban sa'yo. Brad Joe, Jando, kapatid, Oh. nilalayo nyo kasi. Hindi namin nilalayo, bro. Brother, sige, Brother John Ray, ito John na Ray. lang para maliwanagan siya, no, na ang iglesia ay binigyan ng authority na magpahintulot. Ito, babasa ako, Brother Ray, ha, yung sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 7:12. Yan. Sabi ni Apostol Pablo ganito. Yan. Sabi niya, sa iba naman, ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki ay may asawa na hindi mananampalataya, na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ng babae. Tinatanggap mo ba, Brother Ray, si Apostol Pablo dito nagtuturo na walang sinabi ang Panginoon tungkol dito? Oh, tinatanggap yun, nasulat sa Biblia. Ngayon, yung gusto mo nung pala siya ba- ay nagturo Catholic nito, Church, pwede nung rin. siya ay nagturo nito, ito ba ay nakasulat sa Old Testament o hindi? Ano, pakiulit niyo ulit yung tanong. Nung siya ay nagturo nito, yan ba ay nakasulat sa Old Testament o hindi? O sa New Testament nakasulat yan eh. Hindi ba? Hindi ba? Kasi sabi ni Kristo kasi, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Tinatanggap mo ba? Sa talatang ito, may ipinahintulot si Apostol Pablo na dati ay hindi naman na ipahintulot. Oh, tinatanggap ko yan. Ayan. So, tinatanggap mo ang iglesia ang binigyan ng authority na magpahintulot ng anumang gusto nila. Tama? Okay, but I want to make Hindi, it hindi, clear. hindi, Hindi yan Katoliko. Hindi yan Katoliko na kung mabasa ko, bro, kung mabasa ko sa history, bro, Catholic preacher si Apostol Pablo. Sige, Brother Jando, granting without admitting, Brother Jando, granting without admitting na yung binigyang authority hindi Katoliko, anong simbahan yun? Ano yan? Na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun. MCGI. Hindi. Sumali lang kami dyan. Sige. Bro.